Ang vibe kanina, Joey, was mafe-feel mo yung anger talaga ng mga tao. Galit na Mm, galit talaga. mm, Tapos, excuse me, galit na galit yung mga tao, mafe-feel mo. Tapos, alam mo yun, yung kahit galit kami, hindi namin, alam namin na binabantayan kami. So, we were so careful kung ano lang yung isisigaw namin, no? At saka kung ano mm, yung magiging actions namin because we know na ang daming nakabantay, nakamasid. mm, And one wrong move talaga kami, Joey, kanina. Alam namin na may mangyayaring hindi maganda. So we were angry, mm, but we were so cautious na alam mo lang yun, yung maayos lang kami, ganyan. We were just express our sentiments, but we know our limits kasi yun na nga. Yun. Kaninang gabi sa Solidarity Night, hindi na lumabas si Baste. mm. And let's give it to him kasi yun na nga, kasi galit na galit May siya dun ano, sa may speech niya. may ano daw, may parang warrant of arrest daw na i-issue laban kay Baste on Yun sedition. ang oo, Oo, yun ang kumakalat na balita. So siguro he was also advised no nga na wag ka na lang munang lumabas dun sa Solidarity Night. Meron ding mga tsismis sa kaparangan, Joey, na mm, dun sa bahay, yung search warrant daw dun sa mga mm, bahay ng mga Duterte. Hanggang ngayon, kaya nga hindi maubos-ubos yung mga tao, lalo mm, na gabi, mm. because matutuloy daw talaga yun. Ano kang Okay. tawag dito? So, ayun lang po, Miss Joey. Maraming salamat po. At Miss, malaking tulong po talaga yung mga pinopost niyo po sa ano. At nagkakaroon din po talaga kami ng ano, yung So ilan na siya? Ilan na siya ba ngayon? Nasa 400,000, 26 na, gano'n? 400 plus thousand. Approaching Of 500,000 signature. approaching 500,000. Ano po kasi ito verified signature to. I believe kailangan mo siyang, nagpurima ka ba dito, Joey? Hmm, Kailangan mo siyang i-verify through your email, di ba? Yung signature mo oo. or something. Mm, So makikita niyo yan, March 14 po siya sinimulan. Approaching 500,000 na po tayo. So, hindi malayo itong aabot tayo ng 1 million. Kung ipakita mo muna, girl. teka, nawawala, wait. Asan na yun? Pakita mo rin yung QR code. Oo nga, eh. Ba't nawala? Saka yung mga sa ibang bansa, yung mga nasa Middle East, hindi kasi accessible ng change.org. Gumamit kayo ng VPN. Ayan. I-click nyo na yung ano ha, yung QR code. Ayan. Scan. Bakit wala? Ba't hindi lumalabas? Wait. Ayan ang QR code. Ayan na. Okay, ayan na pala. Ayan. Tapos, Okay. yan po ang petition, online petition. So, nandyan na yung lahat ng facts para hindi na kayo mahirapang mag-explain sa mga banyaga. So, nandun lang ang pointers, okay? Para malaman ng mga banyaga kung bakit sinusuportahan at anong nangyayari sa Pilipinas. Okay? So, Mm, basahin nyo muna para meron kayong, para may laman yung pag-discuss nyo sa mga banyaga na hindi lang yung hindi totoo yan, ganyan, or opo. so now, meron na siyang laman. Yung purpose ng donation, hindi mo kailangan mag-donate. Ang ano kasi yun sa donation, yun sa change.org yan. Oo, hindi yun para sa petition. Hindi yun para sa petition itself. Ang ano niyan, di ba parang ang choices ata donate? Kasi ang ano niyan, para ma-promote. Yung isang po-promote mo, share, di ba meron din ano, donate, share, or whatever. Hindi mo kailangan Mm, mag-donate. Kung gusto mo mag-donate, ibig sabihin yan, mas mabuboost yung petition. Wala po na mm, free hosting kasi yung change.org. So, umaasa sila sa mga donation para ma-boost yung mga petition. mm. So, Ayan. walang donation. Na Oo. kailangan, hindi mo kailangan mag-donate. You don't need to donate. Mm. You need to share. Ay, teka, mas maganda yung ano mas maganda yung, at teka lang, Tita Maris, yung audio niyo po. Nagba-bounce po yung audio namin sa ano niyo. Opo, ayan. Thank you. Ayan. Eto yung, teka pa, mas maganda tong shinare ko kanina na ano. Teka lang ha. Naka-post din ito sa wall ko. Ayan, ito mas maganda. Ayan. Okay. Ayan, ito.
Yan, yan, yan. Ayan, okay. Ayan, go. So, i-download niyo yung info card dito. Tita Maris, may po, ayan. Pagka po, meron po yata kayo nakabukas na speaker dyan. Okay, sige, sandali lang po. Ayan, okay, thank you. Ayun. So anyway, yan, i-download niyo yung picture, tapos yan yung ipag-share niyo sa mga friends and families. Ayan. Okay, anyway, hello, Paupe. Hello, Miss Joey. Good evening po. Hello, good evening. Nakakita po ako sa inyo before, yung ako si Tindera ng Suka. Last time nag-usap yung before yung arrest ni PRRD. Okay. The night before, parang ganun. So, yun Okay. lang po. So, yun, since then, for the longest time, deactivated yung Facebook ko. Hindi, ayoko na kasi talaga mag-Facebook. Then, because of what happened kay PRRD, talagang na-activate ko siya. Sabi ng mga tsahin ko, ang tagal-tagal mong tahimik, ba't ngayon ka lang bumalik? Yun pa daw kagad yung yung mga post ko about PRRD. Pero I think it's a good thing din. Kasi yung mga live ni Miss Sas noon, kahit naka-duty ako, naka-play yan, sinishare ko. And I think now my friends ko din, sinishare na rin minsan pag yung mga post ni Miss Sas or nung sa hindi mo pera yan. So, yun lang. Ngayon nga ako na marami rin palang Duterte supporters sa mga friends ko. May mga friends din ako na police and ang dami ko sinabi about them pero hindi nila ako inaway. Thank God. So, sabi ko, yung mga ganun na. Ano pa yung sabihin ko? Yun, sayang lang kasi sa Singapore parang hindi yata pwedeng yung mga ganyang gathering. So, siguro may nagbanggit po kayo kanina yung mag-donate for sa mga taga-Netherlands. Siguro po kung maganda kung ma-organize siya. Then, pwede po kaming, like for me, it's the least I could do. Oh, hindi kasi pwede kasi nga, maibsan lang ba yung gastos ng mga Yes Pilipino po, sa yun nga, yung gastos din nila. Hindi, halimbawa ganito, no? Makipag-coordinate kayo dun sa mga nasa Europe. Yung tipong, okay, pupunta kaming ganyan. Tapos, parang, kami nasasagot ng Airbnb. Yung mga ganyan ba? Oo, yung mga, at least siguro kahit po yung food nila, habang nandun sila, yung mga ganun. Exactly. Mga importante, or may mga gusto po silang bilhin for PRRD na, kung naman, So, kung actually, maipapasok, kahapon ni Sas, ganun po yung ginawa ng mga organizer. Yung mga taga-France po, sila na po yung tubig, yung mga pwedeng kainin po dun sa yung mga malalayo. Kasi pa talagang nag po sila ng bus papuntang the Netherlands. So, yung mga organizer po, kami din po sila, nag-provide sila ng mga, kung anong pwede pong ma-offer dun sa mga malalayo, katulad po nung pumunta ng taga-France po kahapon. Tapos, meron naman po naiisip na parang since si PRRD wala nga siya dito, yung candidacy niya for mayor, di ba, sa Davao. For sure, may plano yung family and all. Pero, sana, ang kakatakot ko lang din yung manalo yung mga Nograles and then that would change. Hindi sila mananalo. Sana nga hindi. PRRD eh. Pwede pa rin naman po ituloy yung candidacy niya doon, di ba? Yeah, wala namang disqualification. Ayun. Isa na rin po yung sa naisip ko kasi. And, of course, unless, kasi I'm very sure, ito nga, ginamit na nga nila yung ICC eh. So, I'm very sure, di ba? Meron silang, they still have something in the bag to do something even worse, even worse than what they have done now. Expect more monstrous acts from this regime, from this administration. Correct. Hindi nga natin expect na magagawa nila yung, hindi ko ma-imagine na may nabubuhay palang tao na ganun kasama ang mga budhi. Walang utang na loob. Kahit konti man lang. Kaya dapat Alyansang Bagong Pilipinas, Diretso Inodoro. Alam mo yun? Yan po talaga inaano ko ngayon sa mga ito lang iboboto nyo, itong listahan na to. Actually, may nakikita rin po ako may mga nagsisira na ng mga campaign banners or materials ng mga aliado kay PBBM. Diba? Actually, yung nangyari nga raw sa Leyte, Sas, di sila sinipot ng mga tao. Pagkatapos, kapag meron raw sumisigaw na Duterte, inaalis daw nila dun sa crowd. Ayun. May mga andami na bakanting upuan. So may gahakot sila. Ayun. Ang daming ayudang pinamigay dun sa Leyte. Ayun. Tingin ko po talaga meron pa silang. Alam na nila hindi sila mananalo based on the response of the public. Ayan. Okay. And I doubt na hindi nakikita ni PBBM tong movement na to in support of PRRD. Parang may chance ba to redeem himself? I don't know if may chance siya to redeem himself. Pero alam niyang mali na eh. So, kung may chance siyang bumawi, sana gawin na niya. Pero parang wala rin eh, no? Bas, kinidnap niya na si PRRD. Kaya nga eh. Tingin mo ba, mag-uusapan pa natin ng redemption dito? This is not the time to be arbitrary, no? They kidnapped PRRD. This is the time to be intentional, deliberate, and this is the time to really go out and express the disgust. There is really no redemption here. Hindi, parang lang po yung pakasya makapauwi na lang kay PRRD, pero parang wala na, hindi na niya gagawin din yan.
Wala nang ano to, wala nang redemption ito. Wala Kaya nang sabi ko rin po, wala nang kaming way galit ko para siguro sa mabawi kanila. niya yung ginawa niyang pambabastos kay PRRD. Makita ko pa lang din mukha ni Tori ngayon, grabe sira na yung parang lahat na ng Mm. murang alam ko sa lahat ng lingwahe alam kong sabihin, nababanggit ko, and grabe yung iyak ko kagabi. Kasi the moment na pagbukas ko ng YouTube, ang naka-play is yung live nung saliwasan kagabi. And then yung message ni Ma'am Hanilet sa atin, na, ayan, iyak na naman ako. Day ko pa yun, nakipag-break sa jowa kagabi, kung yung sa iyak ko nung sa videos na play nila, na ang tanda na ng tao, yung dapat nag-enjoy na lang siya sa kalaro ng mga apo niya or kung ano man. Nakita niyo naman yung ibang videos na anong happiness niya, manood na lang siya ng TV sa gabi kasi night owl siya. I mean, ang isang Pero worry ko lang din po. Yes po. bakit kasi si Torres, hindi natin siya nakikitang ganyang kaangas pag ang kaharap niya, kriminal? Bakit yung mga kalaban sa politika ni Marcos, ganyan siya kaangas? Sana naman makakita tayo ng General Torre, sana makakita kami ng yung tipo bang drug, yung Kriminal na pinagsabihan mong hihilahin mo. Oo, Pero actually nga. gusto namin makakita General Torre na yung kumidnap dun sa Malaysian. Sana makita namin na ganyan kakaangas. Sana may ganun. Yung tipong may baril. Yung may tipong Tsaka- may baril, General Torres, yung kalaban mo, yung talaga makikipagputukan sa'yo. Dapat ganyan kaangas, ha? Ang Kailangan angas din Actually- po niya, pero inuutos lang naman niya eh. Hindi naman siya yung talagang Actually, gusto ko yung kumikilos kay per Mijel- se. Gusto ko yung kay Mijel Dea. Nakita mo yung video kay Mijel Dea, yung sinabi niya, you are under arrest for obstruction of justice. You have the right to remain silent. Ganyan. Chorba. Tinalikuran siya ni Tinalikuran Mijel Dea. niya. Tinalikuran ko. Sabi ni General Torre, posas, walang sumusunod. Wala sumusunod. Dead mas sa kanya. Alabas, hanapin mo, girl. Hanapin mo. Yun. Saan yun? Teka. Kumukulo talaga yung dugo ko kay Tori. Oo. KOJC Siege pa lang eh. Diyos ko siyang, ang sarap ipa-ambush eh. Napanood nyo ba yon? Napanood ko po yun. Oo, Grabe tinalik ko dead. May oo. parang walang narinig si Attorney Vidal Dea eh. Hindi lang, pati yung mga Para siyang pulis. hangin. Hindi rin sumunod yung mga pulis kasi sabi niya, Correct. posas niyo. Walang kumilos, nakatingin. Wala talaga. Natawad na kita ko yun eh. Nga siya, ang dami niya, hindi naman siya yung kumikilos. Inuutos lang naman niya. Tapang-tapang lang niya magsalita, hindi naman din niya nagawa. Sinong matapang siyang hilahin? Mga babae? Sina Ma'am Hanilet, sila Kitty? Bilib ako sa tapang ni Kitty. Talagang si Kitty hindi nag-back down sa kanya. Asan yung video na yun? Hindi kasi nila, pag inaresto si PRRD ng ICC, magagalit, bigla yung mga Pilipino, mawawala na yung suporta kay Duterte. Mga Becky ba kayo? Yun di ba nga ang issue ng 2022? Kung bakit si Bongbong yung in-endorse dahil sinabi niya hindi niya ibibigay sa dayuhan yan si Bongbong. O ano ba iniisip ninyo? Biglang yung mga Duterte supporters, bigla na hindi sila masusuporta kay Digo? Hindi ko pinagkatiwalaan yung mga salita niyang ganyan na tol. Parang wait and see, sige tingnan natin kung gaano mo paninindigan yung mga sinasabi mo. I mean, hindi mo nga pag ano po kasi talaga with the influence ng drugs, nag-iiba kasi talaga yung nakakita rin ako ng Miss Joey, sabi sa'yo before na ako dati. I've tried it before and nag-iibang tao talaga, even my partner. Nag-iibang tao, totally different person na parang iba sa nakilala mo. The way they think, the way they act, nagiging iba yung priority nila sa buhay. Anything to get their hands on it. Parang wala silang pakialam sa trust, wala silang pakialam sa pagtanaw ng utang na loob. They feel entitled to it. Ang liit ng video eh. Teka, sorry. Sige po. Tawan mo ko. You have the right to remain silent. Everything you say cannot be used against you in the court of law. You have the right from attorney. If you cannot afford an attorney will report it to you. Do you understand this, right? You are under arrest for obstruction of justice. 1829. Let's go. Okay. Normal. Instant reaction pag nakita si Tori. Kita mo, walang mabibigay ng post. Bulat ko man. Wala siyang posa sa kanya, sa katawan niya. Oo. Oh, di ba? Ano yun, inaaresto mo tapos pinasama mo sa dahig. Tsaka yung, nagsisinungaling pa sila about everything that happened. Alam naman nila may videos na kumalat. I mean, for what? Just tingin nyo. At tingin ba nila, it's yung same situation as before na walang social media na back up yung mga tao para sa malaman yung katotohanan. Sa workplace ko pa lang po ngayon, I think slowly na-influence ko yung mga colleagues ko kasi hindi sila political or mainstream lang sila, ganyan. Sabi ko, hindi ako nanonood dyan sa mga mainstream na yan. Pansinin nyo, kahit po yung local news channel dito, natakot lang ako mag-post kasi may tendency silang mag-arrest ng mga, pag na-offend sila, ganyan. So, hindi lang ako nag-comment dun sa nila. May may news channel dito, nung day na inaresto si PRRD, meron silang correspondent sa Manila. Kung hindi ka bias
ang background po nung anchor nila na nasa Manila is yung mga so-called EJK victims with placards na justice for the EJK victims, ganyan-ganyan. Sabi ko, di ba dapat neutral sila? Kasi, or neutral yung background just to say na hindi din sila biased. Pero hindi. Doon talaga sila nakaposition sa sa mga so-called EJK victims na halata mo naman na iisa ang print out ng placards, iisa ang suot. So alam mo na ano. Hindi ko gusto yung nakakaloka yung mga comments ng mga Pilipino dun sa sa statement ng Chinese judge. Chinese government. Oo nga. Yung isa, True. please China fly at least one ICBM and target one. Baliw ang mga Pilipino. Galit na talaga. Sabi pa niya, Ayun. huwag niyo kami, pero isa dito, you must blame Philippine President Marcos. Huwag kami, huwag mo kami isama siya. Ang at least dito, yung mga pasyente ko rin po kasi, yung iba, yung iba, yung relative ng iba, nakikisimpatya sila na it's really sad to hear what your current government did to your former president. Really, ina-admire din nila kasi Singapore has the same stance with drugs, di ba? So, we really admire them. Parang, even yung si PRRD pa yung presidente noon, mga pasyente ko, hiramin daw nila si PRRD sa atin, ganyan. So, yun. Yun po pala. Kasi since active na po yung Facebook ko ulit, meron po kasing grupo ng mga dito. May Filipino group po dito na sinalihan ako. Ulitin ko po sure, kasi mamimigay po ako ng di ba? Kit transfer sticker in support of PRRD. Ay, oo, yung sa Singapore. Oo. Opo, kasi siya, medyo may hiccup kasi yung nabili kong paper pala, it doesn't really transfer. Parang siyang plain paper. So medyo may delay lang na hindi pa talaga ako nakakapag-post ulit na mamimigay ako in support of PRRD. At least makakita man lang kami ng maraming printouts or mga ganyan, yung katulad ng profile pic ko, nangongolekta din po ako ng So kung kayo po yung yung may-ari kasi nahanap ko po yung mga may-ari ng ng design. Kaya lang yung isa, hindi daw siya nag-grab din daw niya sa Facebook. Huwag niyo po akong kung ma-share ko man po or makita niyo nakalat siya. I mean, in support of PRRD naman po. Hindi ko na kayo ma-excite. Hindi ko na talaga kung sino yung may-ari ng ibang design. So nag-grab ko na lang din po sa Google yung iba. So kung makita niyo man po nakalat siya at publish at na siya, na-share sa iba. Maraming salamat po sa design niyo. Ayun po. So yun yung kukunin mo para Isa lang po yan sample. Marami po akong nag-grab. So ipo-post ko na lang din po dun sa group pag na-receive ko na yung papel. Oo, go. Mo, pagka i-message mo ako para ma-share ko para sa mga kababayan natin sa Singapore. Magla-last words na ako dahil meron pa ako isang live na pupunta. Baba na rin po ako, Miss Joey. Maraming salamat po. Bababa na ako, girl. So magla-last words na ako. Sige po. Ako, sinasabi ko sa inyo, ang isipin nyo na ngayon, Duterte is now going to be a historical figure. Okay? Now, it is up to us on how that history will be written. Kaya, huwag kayong titigil, huwag nyo ititigil na paunawain nyo sa mga anak ninyo kung anong ginawa ni Duterte. Yan ang unang-una, paunawain ninyo sa inyong mga anak anong ginawa ni Duterte. Na kayo, na magulang, na kung mangyari sa anak ninyo na may magbigay ng droga sa anak ninyo, sabihin nyo sa anak ninyo kung anong gagawin nyo doon sa nagbigay, nagbenta, nagudyok, para maintindihan nila na ang ginawa ni Duterte ay gagawin ng kahit sino mang magulang para mapangalagaan ang kanyang anak. Ganun lang kasimple yun. No? Ganun lang kasimple yun. So, wag nating hayain, no? They may convict Duterte. They may jail Duterte for life in the ICC. But what they will never destroy is that he actually did something good for the Filipino people at yan ang dapat ninyong paalala in every corner of the world to your children, to your grandchildren, para hindi nalalaso ng utak nila. Yun ang sabihin nyo, ganun na kasimple. Sabihin nyo sa anak ninyo, anak, pag may nagbigay sa'yo ng drugay, ganito ang gagawin ko dun sa nagbigay ng drugay. Ganun din ang ginagawa ni Digong. Hindi ba? Tama? Yes. So, yun lang po. Maraming salamat at meron pa akong isa pang live na about astrology. Okay, bye! Bet din namin yung Miss Astrology, Miss. Ayan, okay. Well, anyway, Pao Pei, meron ko pang gustong para makamove on na tayo sa mga susunod na speakers para mabigyan natin sila ng time. Sige po. Ano lang po siguro kasi pag nakikipag-banter ako sa mga comment section, ang nakakalimutan po kasi talaga ng mga tao yata. Parang inisip na lang nila it's about two families. Parang may family feud yung dalawa, political feud lang siya. Hindi, kasi ang dito is it's not about Duterte alone. It's about yung ginawa ng Pangulo. He could do it to anyone. Parang ganun eh. So parang give up niya yung just because sa politika. Tapos ang isa pa po, paalala natin dun sa mga tao na kontra ka man kay Duterte, aminin naman sana nila yung changes na nangyari sa paligid, I mean sa halos lahat ng government agency, yung comfort na binigay niya, lalo na sa mga OFW.
nakita niyo naman si PBBM ngayon, Diyos ko, meron on death row, pero anong ginagawa niya? Wala rin. Ito ang ginagawa niya. Yung Ay, ICC kay PRRD. Yes po. Okay. At ito, may announcement lang, no? Sa mga taga Baguio City dyan, meron palang motorcade. Assembly place is Albergo Hotel sa Meluwalhati. Okay? So sa mga taga Baguio dyan, may motorcade na mangyayari. Ang assembly place, 3 p.m., Albergo Hotel, Luwalhati. Go Baguio! Magparamdam kayo. Ayan. Thank you very much. Ayun. Okay? Ayun. Anything else, Anything else, Yun, Pao? yun lang po. Magbigay rin po ako ng daan sa iba para makakita sila. Maraming Yes, maraming salamat, Joey. Update na lang po kita regarding sa ano po. Sa Okay. Thank you Thank very you po. much. Ayan. Thank you. Okay. Hello, Beck. Hi, Joey. How are you? Yeah. Gusto ko lang Hindi na ulit si Sas. Ha? Ay, bumalik ulit si Sas. O, buti na bumalik kami. Tatanong ako sa'yo eh. 2:30 pa pala. Ano yung tatanong mo sa akin? 2:30 pa. ano, Ayan. Si Nick, di ba galing ka sa sa Dahig? Ah. Di ba yung ano niya ngayon, yung kanyang lead lawyer is si Nick Kaufman. Kasi balita nga daw magaling daw yun eh. O, anong tanong? Kilala mo? May idea ka na kung Well, dati siyang prosecutor. So, Oo, so bilang dati siyang prosecutor, alam niya ang eksena ng mga prosecutor. So, Mm-mm. ang kinakabahan ako dyan is baka most probably, baka hindi siya i-recognize ng court for conflict of interest. May ganun eh. Kailangan din siyang i-recognize ng court. Di ba nakakaloka, di ba? So kung hindi siya i-recognize ng court, baka si Harry Roque lang ang maging counsel at maging special counsel na lang si pero hindi siya pwedeng maging advisor na lang siguro, no? Pero may budget nga yan. So hindi naman kailangan gastusin sina Sara unless gusto nilang gumastos 50,000 euros per month. So bongga si Harry Roque, no? Bongga si Harry Roque. Ngayon Kasi ko siya nga lang lang narinig. ng ICC. Siya lang yung ICC sanctioned lawyer na Pilipino eh. Hindi pa siya nire-recognize. Ang nire-recognize pa lang si Mitchell Dea kasi si Mitchell Dea may power of attorney. Di ba kasi sinasabi ko nga sa'yo? Hindi, I mean, ICC recognized lawyer. Kumbaga parang, Hindi gano'n. Ang ibig sabihin, i-recognize pa ng court. Hindi yung nasa listahan ka lang. Ibig sabihin, okay, pwede ka maging hindi, oo nga, ibig ko nga sabihin, bilang Pilipino na lawyer, siya lang yung nasa listahan ng ICC. Not particularly Hindi, sa tatlo case. sila. Nabasa ko tatlo sila. Tapos, Ba't sabi niya sa live niya? Ba't sabi niya sa live niya? hindi, Siya kanina lang kasi daw- napanood siya lang daw akong ang Filipino na napanood akong, ano ba to, yung sa YouTube, yung sa DCWB ba yun? Sinasabi nga nila na hindi naman daw tinitingnan lang doon yung kung ilan yung pinatay or yung di ba sa warrant of arrest 19 plus 23 lang. At sabi ni ano pangalan nito, yung isang matanda na tatlo yun eh, yung isang kalimutan ko yung pangalan ng isang ICC lawyer, yung isang ICC recognized mo. At sinasabi niya, hindi lang naman daw iyon ang tinitignan ng ICC. Yun daw manner kung paano daw sinabi ni PRD yung pag-encourage sa killing. Saan hanapin ko yung pangalan? Kaya nakikinig na ako. Kaya ako naman parang, Si Buto yan. Joel Buto yan. So, sabi ko, bakit naman doon sa warrant of arrest, hindi naman siya, hindi naman, iba naman. But anyway, iniisip ko din, bakit sobrang galit na galit sila, Marcos, sa mga Duterte. Naalala ko, Joey, nung minsan nanonood ako ng live mo, meron kang sinabi na, pababa na ng CPRD. Nabanggit mo na, yung hinihintay ng mga itong kriminal na to na bumaba nga si PRD kasi babalikan daw siya. So ngayon, iniisip ko tuloy, baka talaga simulat sa pool talaga, planado na talaga dito yung demonyong presidente. Wala lang, naisip ko lang. Kasi di ba at that time sobrang suppress sila, walang yung mga smuggling, yung sa drugs. Tapos I remember kinakampanya. Lima na nga silang accredited lawyer, Filipino accredited lawyer. Si Conte accredited ICC lawyer. Oo, ang alam ko hindi kasi sinasabi rin niya yan before na hindi pa siya accredited. Baka bumaba na yung accreditation niya. 5 na Ayan si Maro Homsalik, Nashmailin Maro Homsalik is the first Filipina Muslim lawyer accredited by ICC. And Gilbert Andres, Deputy Executive Director of the Center of International Law, Philippines. Joel Ruiz Butuyan, Harry Roque, and Pangalangan. Hindi binuo yung pangalan niya. Pangalangan. Si Raul Pangalanan yan yung naging judge din sa ICC. Okay. So yan, so 5 na yung accredited lawyer ng ICC na Filipino. Ayun. Okay, ayan. So yun lang, naisip ko lang, yun nga, baka talaga, ang hirap kasi hindi isipin ngayon na sila talaga yung promotor ng lahat ng sa drugs, sa
mga smuggling. Anyway, nung umupo naman si BBM, talagang kinuha naman niya yung agriculture, and then at that time maglabasan yung sa mga smuggling issues, di ba? So, kasi sobrang galit sila eh. Wala akong makitang dahilan paano sila, bakit sila ganun kagalit eh. Kasi to the point na babastusin nila si PRD na ipapadala dyan sa ano. As in, gusto talaga nilang makaganti. But anyway, so ayun lang, gusto ko lang din mag-thank you sa inyo. At sa office nga tinatawanan ako kasi masyado kong ano, simula nung isang araw gumising na lang ako, nakita ko na may live si Maharlika na ganito, ganyan. At before noon, yung gabi noon, nagla-live ka, sinabi nga, nahuhulingin si PRD. Sobrang afternoon, hindi na rin ako makatulog kasi iniisip ko nga, ano kaya na nangyayari. But anyway, so thank you for providing us all the information. Si Sas, thank you sa yung mga sa research mo. So yun, hopefully nakikita naman ng mga tao, based naman din sa mga napapanood natin sa mga nagbibigay ng mga information like you, Joey, Sas, yung ibang mga vloggers sila, Attorney, Trixie, na kahit papaano, kung titingnan natin talagang PRD, na-deprive talaga siya sa basic right niya. That's the due process. That is very basic. Kahit saan, kahit sino, wala dapat na nadideprive, mayaman ka man or mahirap. That is something na ibinigay kay PRD. And meron ngang pinalabas din sa YouTube na yung lawyer ni PRD nung nandoon, yung hinihila ni Torre. At that time, ini-invoke niya na rin yung Article 59, which is ini-ignore niya. So, umaasa, yun lang talaga ako, for me personally, doon lang talaga ako umaasa na yun yung magpapa-case dismiss talaga dito sa kaso na to. And hopefully, let's all pray na makauwi agad siya kasi nakakaawa naman yung matanda. So, yun lang. Okay. Thank you so much. Okay, thank you, Beck. Maraming salamat. Okay, bye. Okay. Hello, Cass. Hi, good morning. Magandang morning. umaga again sa inyo, Joey and Sas. Mabilis ang opinion lang, sobrang dami kong thoughts. So, ito lang. So, meron akong staff, simula nung pumutok nga itong pag-aresto kay, itong kidnapping na to kay PRRD. So, taga-ano sila? Taga Bacolod siya, pero yung in-laws niya is from Holo. So, yun nga, habang nagtatrabaho kami, tawag ng tawag yung mga in-laws niya. Kasi Muslim yung ano niya, yung in-laws niya. Tapos, parang nababahala yung yung in-laws niya kasi parang doon daw sa Mindanao, grabe na daw yung uproar. Tapos parang pinapatawag na daw lahat ng mga parang leaders doon sa sa Mindanao to mobilize. And yun yung gusto kong ipunto na putang ina, hindi pa rin pumuputok dito sa Manila. So nakita na natin yung Nakakabwisit. Grabe sa Hulo grabe yung shout out sa may nag-comment nga na kahit daw si Satanas natakot dun sa nakita nila dun sa rally nung March 13 kasi parang first time nagsama yata. Hindi ko alam kung mga Maranao ba yun at Tausug na nagsama-sama. At ano pa yan, medyo tame pa yan kasi Ramadan. Correct. Yun yung gusto kong ipunto here. Pumutok na siya. We're seeing it all over the world. Finland, South Korea, Japan, etc. Mindanao, Visayas, except Manila. Doon ako napuputang inahan. Yun lang, ano kaya yung iniintay ng Manila? Kasi wala nang question dito kung may suporta ba kay PRRD. Meron, pero magtitigil yan for quite some time. Kasi ang iniisip ko, kasi meron din ang problema kasi sa Luzon, since hindi nila maintindihan kung ano yung mga nangyayari sa Mindanao. And ang ugali ng mga Tagalog, pag hindi niya maintindihan, dinidismiss niya. Ganon. Yun yung problem. And I think that's one of the reason kaya it will take time bago mag-trickle dito sa Luzon. Aside from the fact na marami rin kasalaga dito sa Luzon na I mean, dito nga sa Bulacan, nabili na ni Tambalos lahat ng kaluluwa dito ng mga politiko So talagang frustrating, nakakagigil rin talaga na ganun yung sitwasyon dito sa Luzon. Kasi ang daming bagay na hindi mo naman talaga kailangan ng translation You just need to have common sense. Pero yung mga ganung bagay hindi rin na nadadigest ng mga taga dito sa Luzon, but I think importanteng maintindihan ng mga taga Luzon kung gaano kagalit ang mga taga Mindanao, because that might be something that can really that will allow them to relate doon sa kung gaano ka fuck up yung mga nangyayari. I think yung support for PRRD here sa Luzon is parang nandun pa rin sa hopeful stage, parang ganun na like PRRD will still be able to pull something that will, I don't know, parang cause a massive uproar here in what we call Imperial Manila. That's what my first thought. Second thought ko here is ang pakiramdam ko when that time come, pag dumating yung panahon na yun that like talagang massive na yung uproar for this government to step down, I think they would pull something like what they're doing now in Romania. Na people are nasa streets na lahat ng tao pero inignore pa rin yung yung calling for 'di ba parang
yung eksena ngayon sa Romania, parang front runner, hindi pinayagan tumakbo. So we're seeing parang similarities. Ang weird, di ba? Parang we're seeing similarities in history. Yung dictator ng Romania sometime in 1980s, about the same time bumagsak yung Marcos tsaka nakalimutan ko yung pangalan, Chasoko? Yung dictator sa Romania also fell. Francesco, yes. Tapos sila yung pinatay, di ba, in 3 days. We're seeing similarities in history, which is parang for me very fascinating na, bumagsak yung diktadurya ng Marcos noong 1980s. Same din yung diktadurya ng Romania noong 1980s. And now we're seeing the same oppression happen here in the correct, happening in the Philippines and in Romania. I just hope na sana mag-end din yung storya na to or chapter na to the same way how it did noong 1980s. Thank you. Okay. Thank you, Cass, for the thoughts. Ayan. Hello, Blackheart. Hello, Blackheart. Ay, wala siyang pangalan ni Blackheart lang. Hello, Blackheart. Ayan, natutulog pa yata si Blackheart. Baka nakatulog na. Ayan. LDC, ikaw na muna. Sa lahat ng mga namaos, kakasigaw, magandang umaga ho sa lahat. Ngayong gabi, Sa LDC, yung walk kanina. Oh my God, nakakilabo. Grabe. So, pasensya na ho lahat. Si LDC pa rin po ito, namaos lang. Kakasigaw kaninang Solidarity Walk kaninang umaga. Tapos, yung Solidarity Night, kanina lang, kakatapos. So, pumunta din ako doon. Joey, anong gusto mo malaman? Kumusta mga taga Davao? Ano yung vibe nung Unity Walk? Kumusta paano yung nag-speech si Baste, no? Galit na galit si Baste eh. Oo. Galit na galit. At that was the fieriest speech and the angriest Baste that I have seen him. Oo, yan. Oo. So yung vibe kanina, Joey, ang haba nung parade. Eto pa. Kasi ang naunang parade is yung, the normal, the expected araw ng Davao parade. May 400 plus contingents, tapos mag-walk sila. Pagdating na Rizal Park, dapat may program yon. Nag-umpisa na yung Solidarity Walk. So karamihan, halos wala munang umupo. Kasi pagkatapos nung parade ng araw ng Davao, lahat pumunta na doon sa Solidarity Walk. So, sila, kung sa Bisaya, kuridas. Pagkatapos nung parade, diretso na agad sa Solidarity Walk. Ang vibe kanina, Joey, was, mafe-feel mo yung anger talaga ng mga tao. Galit na galit talaga. Tapos, excuse me, galit na galit yung mga tao, mafe-feel mo. Tapos, alam mo yun, yung kahit galit kami, alam namin na binabantayan kami. So we were so careful kung ano lang yung isisigaw namin, no? At saka kung ano yung magiging actions namin because we know na ang daming nakabantay, nakamasid. And one wrong move talaga kami, Joey, kanina. Alam namin na may mangyayaring hindi maganda. So we were angry, but we were so cautious na alam mo lang yun, yung maayos lang kami, ganyan, we were just express our sentiments, but we know our limits kasi yun na nga. Yun. Tapos galit na galit yung mga taga Davao kasi yung mainstream media, in fairness, sinabi naman ng PRO 11 na ang estimate nila 20,000 to 30,000. Okay. We doubt that number kasi alam talaga namin na mas marami kami kaninang umaga. Pero yan, sige. Sige, go lang, tuloy lang. Oo. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong mga kanya-kanyang mobilization sa inyong mga lugar. Tinitingnan din ho namin ng mga taga-Australia, taga-Davao. Daghan kayong salamat. Hindi lang ho ito para sa Davao, hindi lang ho ito para sa Mindanao, para po ito sa buong bayan. Yun yung vibe kaninang gabi sa Solidarity Night, hindi na lumabas si Baste. And let's give it to him kasi yun na nga, kasi galit na galit siya dun sa speech niya. May parang warrant of arrest daw na i-issue laban kay Baste on sedition. Yun ang kumakalat na balita. So siguro he was also advised na wag ka na lang munang lumabas dun sa Solidarity Night.
meron ding mga chismis sa kaparangan, Joey, na dun sa bahay, yung search warrant daw dun sa mga bahay ng mga Duterte. Hanggang ngayon, kaya nga hindi maubos-ubos yung mga tao, lalo na gabi, because matutuloy daw talaga yun. It's just that ang daming dumagsa talaga yung mga tao, especially sa bahay ni PRRD. Kaya hindi nila tinuloy. Na parang na-postpone lang because ang daming tao talaga. And it's a residential area. So, buti naman this time nag-isip sila na wag muna nilang gawin kasi nga merong ang daming tao, no, ang daming civilians na madadamay tapos galit na galit. Now, yung sa naman, Joey, na-mention nyo kasi yung sa Hulo, yung mga tausug. Grabe yung mga taga-Hulo, magsukul sa mga taga-Hulo. Ang mga taga-Cotabato din, lumabas din talaga sila nung 12, tapos ongoing din yung kanilang mga mobilizations. Syukran sa lahat ng mga taga-Cotabato. Nagulat ako, Joey, sa taga-Marawi. Yan ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Nagulat ako sa mga Maranao. Kasi, di ba, parang ang ingay nila, and Marawi, dyan galing si Zia Jong, di ba? Oo, ano niya yan, hometown niya yan, dyan siya galing. Pero yung labas ng mga tao, nagulat ako na ganun sila katapang, no, na lumabas talaga sila kahit siguro naghalo-halo na rin yung reasons because aside na galit sila sa ginawa kay PRRD, yun na yun din yung perfect opportunity na ilabas nila yung galit nila kay Zia. Because, kasi galit na galit na rin talaga sila. So, yun, and then, ang last point ko na lang kasi alam ko marami pang nakapila, Joey, meron akong nakachika kanina dun sa Solidarity Night. Ni-name drop na niya, Joie de Vivre, na follower at subscriber mo daw siya, tapos ang dami mo daw napopost. Tapos, sinabi ko, ate, ako si LDC. Tapos, lumaki yung mata niya. Sabi niya, ikaw si LDC? Sabi ko, oo, huwag ka maingay, ha? Kwentong barangay language. Yes. Oo, ako si LDC, huwag ka maingay, ha? Tapos, eto na, sabi mo kasi kwentong barangay. Last na lang po, may nag-message sa akin na senior na malapit na siyang mag-Jennifer Sevilla dance troupe. Tapos, kinabahan ako, Joey. Kasi nung colonel siya, magkakilala na kami dito sa Mindanao. So, andun na siya sa taas, andun na siya sa dun sa kanilang headquarters. Tinanong niya, sabi niya, El, ano ba yung sentiments ng mga tao dyan? Meaning Davao. Sabi ko sa kanya, sir, to be honest, hinihintay namin kayo. Ba't hindi kayo lumabas? Hinihintay namin kayo. Here na us, where na you? Tapos, ang sabi niya sa akin, majority sa amin, sa matanda pa rin. No, kay PRRD pa rin. Pero alam mo naman, ganon. Alam mo naman, dot. Sabi ko, sir, ano pa bang kailangan namin gawin? Gabi-gabi na lang kami lumalabas, ang ingay na namin. Tapos sabi niya, lapit na. Wag niyo lang tigilan. So, nanggaling na yun sa kanya, Joey. Nakalimutan ko na nga na friends pala kami sa Facebook. Yun, nag-message siya, tinanong niya ako. Ang sabi niya, sige lang, tuloy niyo lang yung ginagawa ninyo, nagmamasid. So, wag lang daw nating tigilan, mga kachokaran, mga kasuka. Yun lang. Tsaka, dasal. Not only para kay FPRRD, not only for Inday Sara, but for this election, and for us na wag tayong panghinaan ng loob, wag nating tigilan. Tsaka, let's not allow all these fake news to make us doubt and think, tama pa ba yung pinaglalaban natin? Kasi, mga kaibigan, kung hindi natin ipaglalaban ito, gusto nyo bang umabot ng 20 years? I don't think so. Like what I have been saying earlier, this is not the time to be arbitrary. Labas na kayo, yayain nyo na yung mga kaibigan nyo, mga pamilya ninyo. Kung merong prayer rally dyan sa mga areas ninyo, join. Kung merong mga motorcade, meron kayong motor, meron kayong 4 wheels, join. You know, this is something that we really have to do. Hindi, kasi, hindi, iaasa ba natin lahat kay PRRD? Diba? Yes. He can save us. The one who's going to save us is ourselves. And if we're not going to do anything, at hahayaan lang natin na mangyari to, sinasabi ko sa inyo, kapag kunwari yung matanda, abutan yan sa Hague, and you weren't able to give everything you've got, diba? We're going to look at this, you're going to look at the history, and you'll be asking yourselves, what did you do that time?
Yon. What did I do at that time? 'Di ba? Salamat. So, Yeah. ano na, punta na, mag-ano na kayo, yayain niyo na yung gawin yung field trip, gawin yung family field trip, gawin ninyo ano, yayain ninyo. Let's go. It's really time. And let's not hand over a totally fuck up Philippines dun sa next generation. Sa totoo lang daming nagse-send sa'kin ng mga ano 'no, yung mga videos ng mga bata. Tapos yung ano, yung parang, "What did they do to Tatay Diggs?" Yung sobrang nakakaiyak talaga, gano'n. So, siyempre parang iniisip ko, ayoko kasi mag-post ng mga ano, videos ng mga bata not unless pinost nung mother, daw ise-share ko na lang siguro yung gano'n. Pero yung ako mismo yung magpo-post ng videos, I choose not to, gano'n. And when they send me videos of children, mga Mindanaoan children, asking where PRRD is, ganyan-ganyan, naiiyak ako kasi parang tangina, ito ba yung parang, sorry ha, sorry baby boy, baby girl, pasensya na kasi ano, hindi namin yung Pilipinas na ibibigay namin sa inyo sobrang fuck up. Mm. Lalaki kayo, magiging adult kayo, magiging taxpayer kayo, and you will be paying the mistakes that Bongbong Marcos did. Yes, tama. And So, I'm Joey, very, very sorry about that. yeah. So, Joey, alam ko marami pang nakapila, marami pang nakaabang. Maraming salamat po once again on behalf of all the Australians, mga Dabawenya, daghang kaayong salamat. Padayon, pagpatuloy lang natin for a better Philippines that our children deserve. Mayong buntag. Thank you, Joey. Thank you, LDC. Maraming salamat. Ay, hinahanap nga kita, buti umakyat ka. Salamat sa update sa Solidarity Walk. Thank you very much. Blackheart. Ayan, gising ka pa ba, Blackheart? Nakatulog na yata si Blackheart. Ayan, at patulugin na natin siya. Ibababa ko na siya. Ayan, okay. Hello, Marcos Hudas. Hello. Mhm. Yan, share ko lang yung experience kahapon sa rally. Sobrang napaka-surreal moment siya kasi makita mo talaga yung emotions ng mga tao. Alam nilang Saan rally to, Marcos Hudas? Sa ako yung pinicturan mo. Ha? May pinicturan mo kahapon nung may Marcos Hudas, ako yun. Ay, oo. Okay. So, sa ano to? Oo, okay na alam ko. Yung going there, Oo. so yung kwento ko lang, share ko lang. Sa mga hindi pa, sa mga nagdadalawang isip pa kung pupunta sila sa mga rally, as in, ini-encourage ko kayong pumunta kasi iba yung feeling eh. Makita mo talaga yung genuine emotion ng Pilipino na, puta, mahal pala talaga nila yung matanda. Yung akala mo, ano lang sila, yung parang, akala mo, wala lang sa kanila yung nangyayari. Pero pag nakita mo kahit mga bata, nagwawala, nakala mo, parang nasa parang nasa, hindi mo maintindihan yung feeling eh. Parang iba talaga yung effect ni PRRD sa normal na Pilipino eh. Yun yung mga yun yung type ng ng feeling na hindi mararamdaman ni Bongbong Marcos eh. Totoo. May video nga ako shinare yung Seaman, yung umiiyak sa Ito na. galit. Ito na. Siyempre, ang ICC, budget yan. Budget. May budget. Okay. So, tiningnan ko ngayon. Ano bang kalagayan ng budget ng ICC? Budget nila ng 2025. Nung na-approve noong December. Ang inihiling nilang budget sa mga member states, 202 million euros. 202. Ang na-approve, 195 million. So, 202 hinihingi nila, na-approve lang 195. Almost 50%, kalahati lang. At ang criticism nung approval ng budget, may investigation nga kayo. Pero wala namang kayong trials in process. Noong December na na-approve yung budget nila, ang criticism, namin yung investigation pero wala namang trial. Tapos biglang boom! February, yan na. Ay, bigla pa, Duterte. So ngayon, for 2026, may bongga na silang budget kasi may trial in process eh. It's all about the money. It's all about the dum-dum. Kukubra pa pala mga puta. Oh, diba? Kukubra lang pala. Kung nakikinig ka man sa akin, sa aking telepathy, pagkapirahan mo na lang yan. Go! Kumuha ka ng 50,000 daw, 50,000 euros per month ng budget ng Defense Council. Kumuha ka ng Defense Council na papayag na 10,000 lang sa kanila, sa'yo 40. Per month yun, ha? Di ba? Oh, pera-pera lang pala. Pagkapirahan mo na rin. Di ba? Oh, babuyan. Ito, kababasa ko lang, the court, so funding, after significant haggling during the budget deliberation, states finally approved a 100 million euro budget on the last day of the meeting. It is a 4.5 increase over the previous year, but
far short of the 202 million euros the court had requested. Requested, oo. The court has investigation open across 12 countries, but after December, we'll have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. So ang criticism during the budget hearing ng ICC noong December 2024, wala naman kayong trials in process. Ano ba yan? Oh, biglang pak! Nagmadali sila ng nag-align ang mga stars, di ba? Nag-align ang mga stars, di ba? So, 2026, tataasan na uli ang budget nila kasi meron na silang Kasi may trial na. trials in progress. Parang Alam Quadcom niyo lang na. din pala yan eh. Oh, yes. Oo. Yung sabi ko, yung ICC is going to be Quadcom International Edition. Quadcom na international level eh. International Edition. ICC Quadcom International Edition. Ayan. Diyos me. Ay. Natapos mo ba yung rally, Marcos Hudas? Hindi masyado eh kasi medyo ayaw namin maipit din sa traffic eh. Pero grabe yung experience talaga. Tsaka makikita mo iba-ibang klase ng tao eh, class A, class B, class C. Hindi lang siya yung sinasabi nila, yung masa, hindi eh. Literal may mga makasabay kami mga mga bodyguard pa eh. So, Correct. Marami na Talagang nagpunta doon ng mga shala-shala, nag-show off sila. Yung iba nga parang, parang kakashopping lang nila nung green na t-shirt nila, pare-parehas pa. True. Parang mga madam pa yung iba eh. Parang sila eh. Okay lang silang mainitan dun sa mapangting lugar ng Yun lang. So yun guys, yun lang bago bumaba. Encourage ko lang kayo speak up kasi ito lang naman yung time na meron tayo para kay PRRD eh, di ba? So yung 6 years naman na napadama niya sa inyo na may presidente kayo, ito lang naman ibabawi natin sa kanya. So yun lang ilaban lang natin siya. Tsaka wag tayong tumigil hanggang hindi siya babalik dito. Correct. Itodo natin yung lakas natin. Sa totoo lang, no? Let's mobilize. Let's join motorcades, mga rallies. At saka kapag isuot niyo yung mga Duterte t-shirt niyo pag nag-grocery kayo. So now you know why it's important for Filipinos in Europe to constantly be outside the ICC. Ginawa tayong rason para magkapera. Magkapera. It's all about that. Yun ang nakalagay dito eh. Courthouse News Service. Yun ang malaking criticism sila. Wala naman kayong trials. Tsaka share ko lang yung isang parang verse sa song ni Rage Against the Machine. Alam mo ba yung may song sila na Wake Up yung pangalan eh. Ang sabi doon fist in the air in the land of hypocrisy. So yun i-live up natin yung na yun kasi sobrang dami ng hypocrisy dito sa Pilipinas. Kailangan natin putulin yung sistema na ganun. So yun lang. Correct. Sabi ni Sagittarius Bulacan, wala pa ako nakitang rally. Tama yata si Miss Joey, lahat ng congressman dito na bayaran. Sana may initiate ng private entity para mas malapit na kami. Kahit everyday makasama kami, sabi ni Sagittarius. Ayan. Oo nga eh. Actually, alam mo, hindi naman kasi ako organisador eh. Hindi ako organisador, pero sa totoo lang, napipikon na ako eh. Parang, grabe talaga. Kaya yung mga taga San Jose del Monte dyan, i-PM nyo ako. Yung mga taga San Jose del Monte, start small tayo. Start small. Ayan. I-PM nyo ako. Yung mga nanonood dyan, mga taga San Jose del Monte, na followers ko, marami kayo dyan. So, i-PM nyo ako so that we can, start small. Motorcade. Ayun nga eh. Ayan. Hello, Noy. Hello po, magandang gabi. Hello, ayan. Magandang gabi, Noy. Ayan, okay. So, Opo, ano gusto mo i-share? Ayan. may question lang po ako. First is, ito po bang sharing na ito ay para sa mga umattend po ng rally? Hindi naman, kahit hindi. Go lang. Okay. Kasi kinabahan ako kasi okay lang ibigay ko po yung time para sa mga umattend ng rally. Kasi, sorry I need to hide my Share lang ng identity. thoughts mo. Ano bang thoughts mo? Apo, itinatago ko lang po yung aking identity kasi gawa po ng, may mga kaibigan din kasi akong nagtatrabaho po sa government. So, particularly sa NBI. So, I don't wanna, baka nagsisilip-silip din sila. Alam mo naman, sinusubaybayan din yung mga vloggers. So, yun po. Anyway, ang tanong ko po kasi ganito, tinitrace ba ko po kasi yung mga pangyayari yung punot dulo nung panahon pa ni Duterte, ni Tatay Digong, na bakit ba kasi naging, for me, I don't know po ayoko pong maging sound scholarly kasi nagtatanong lang naman po ako. Kasi for me, bakit ba parang mortal enemy ni Tatay Dig si De Lima? So, alam niyo, makulit po yung isip. So, naghanap po ako ng paraan. Tinanong ko na rin po yung AI. Ginagamit ko po yung Gemini. Ngayon ko lang din, sa tagal ko pong nabubuhay sa Pilipinas, ngayon ko lang nalaman na, sabi ko, meron pa po bang in connection itong
itong ginagawa ni De Lima doon sa mga grupong gusto magpatalsik. Ang number one pong nakikita ko na gusto magpatalsik kay Tatay Diggs is yung mga makakaliwang grupo. Whether kung sino yung presidente na umupo, parang yun yung nakita kong observation base po sa aking nakita. At isa pong nakita ko ngayon, yung issue ng 2019 na meron pong issue na usap-usapan na itong asawa po ng head ng CPP, alam niyo na po yun, si JS, na nasa Netherlands din, patay na po, ay kapatid daw po ni at ginibang po yan ng Rappler. Ngayon, nung binalikan ko po ngayon, gamit po ng AI, nalaman ko po na yun pala ay anti yung asawa po ni Joma Sison. So, ang tanong ko po, kasi kung mapapansin niyo po, yung pagpasa ng impeachment po kay Sara, ang tatlong nag-sponsor, puro makakaliwang grupo eh. Tama po ba? Noy, I think it is pretty much established na ganun nga yung sitwasyon, no? Na may hand itong pagpapadala kay PRRD sa The Hague. Okay? Meron tong participation ng meron tong participation talaga ng NDF. Opo, Pero I think kasi it's pretty much established. meron po ba, eto na lang po para malinaw sa aking iniisip, meron po bang relasyon ito doon sa mga makakaliwang grupo na nasa Netherlands na maaring they made itong admin na ito, they made a contract with the devil, as I call it, na itong mga makakaliwang grupo. Maaring sila din ay gustong pabagsakin itong sila BBM. At Hindi ka nanonood ng live, no? opo, Hindi ka nanonood ng live. Okay. Now, you have to go back to our previous lives because we talk about this in details. And I see. ito ang topic namin every day. Ayan. I see. Okay? So it is something that is not surprising to many people here. Of course, yung CPP, NPA, NDF would hate PRRD. Nagtayo siya ng NTF, LCAC eh. So ngayon, paubos na sila. Okay? Paubos na sila. Now, when BBM rise into power, anong ginawa ng mga taga ng CPP, NPA, NDF? They collaborated with the Marcos administration. Kahit galit na galit sila sa mga Marcos, mas matindi ang galit nila sa mga Duterte.